pag-ibig ko at wala nang iba. Sa mga kabataan, maniwala, kami yan. O yung tipong, siguro lahat tayo dahil pa-New Year na naman, yung tipong, Lord, magbabasa na po ako. Lord, magsisimba na po ako lagi. Pag hindi ako busy. Or Lord, mag-iika po na po ako. Or Lord, gagawin ko na po yung gusto mo. Or maaaring sa kapwa natin, tayo na nangako pero nasubukan din natin na pangakuan. Ano po? Ano yung mga pangako na hanggang ngayon ay hinihintay natin? Kanina sa Soma, napakinggan natin ang actually, sabi dun sa isang statement, is a secret moment for us. Hindi lang siya basta paglalatag ng accomplishment, pero nakikita natin doon yung pangako ng isang leader na maglilingkod para sa kabutihan ng sambayanan at ikakaunlad ng kanyang inang bayan. At nakikita natin yung mga pangako na yon na magiging policy soon. Tayo ba mga kapatid, meron tayong pangako ng Diyos na hinihintay? Pati sabi sa katabi mo, may hinihintay ka bang pangako? O napako na yung hinihintay ng pangako nila? Ang ating pag-uusapan is about promise. Huwag kang matakot, kasama mo ang Diyos. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang matakot, kasama mo ang Diyos. Ang sabi nila, promises are meant to be broken or are made to be broken. But to God, promises are destined to be fulfilled. Ano to? To God, promises are destined to be fulfilled, not to be broken. And what are the promises of God? Ano ba yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin? Gusto niyo bang malaman? Pagkitanong sa katabi mo, gusto mo bang malaman kung ano yung nilalaman ng banal na kasulatan sa mga pangako ng Diyos? First, the promises or the promise of presence. Una, the promise of presence. Pag-sabi sa katabi mo, presence. Ang sabi niya ay, ako'y kasama mo. Sabi ng Diyos sa ating teksto kanina, kaya huwag kang matakot. Ang unang salita ng Diyos ay malinaw. Huwag kang matakot, sabi niya, hindi dahil hindi ka talaga takot, o hindi dahil sobrang dali ng buhay, o kaya easy lang ang buhay. Sinasabi ng Diyos, huwag kang matakot sapagkat hindi ka nag-iisa dahil kasama mo siya. Mga kapatid, kapag ikaw ay nasa gitna ng pagsubok, alalahanin mo, kasama mo ang Diyos. Pagsabi sa katabi mo, kasama mo ang Diyos. Madalas sa mga desisyon natin, hindi distinct. Maraming mga pagkakataon na hindi natin alam kung saan tayo lugar, kung ano yung direksyon natin. Pero kung tayo ay nananalangin at kumukonsulta sa Panginoon, ay alam natin na sa bawat decision natin, kasama natin ang Diyos. Kapag tila ba walang sumusuporta sa buhay natin, tila ba parang pinag-iiwanan tayo, yung tila ba sinasabi na lang natin, lagi na lang ba akong ganito, lagi na lang ba akong nag-iisa, me, myself, and I? Mga kapatid, this evening, pinapaalalahanan tayo ng ating Kristo, hindi ka po nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. And it's more than emotion. It's more than yung nararamdaman mo. Meron ba talagang Diyos? Nararamdaman mo man o hindi, meron at meron ang Diyos. Kumikilos at kumikilos ang Diyos. At yun ay katotohanan. Kung naniniwala tayo sa Kanya, meron tayong kasiguraduhan na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Mga kapatid, noong ginawa ng Diyos ang tao, anong unang ginawa niya? Yung mga kailangan ng tao. Gumawa ng ilaw, liwanag, ng dilim, gumawa ng ilog, gumawa ng pagkain, ng mga puno, ng mga isda, bago siya gumawa ng tao at inilagay doon sa Eden.
Ano po, at ang sabi niya, hindi magandang nag-iisa ang tao. Kailangan niya ng makakasama. But from that very moment, from that very beginning of creation, ang Diyos ay kumikilos na. Ang Diyos ay gumagalaw na. Sapagkat alam niya yung mga pangangailangan ng tao, kaya ihinahanda niya bago niya lalangin. Mga kapatid, bago pa tayo ipinanganak, bago pa tayo mamroblema, bago pa tayo makaranas ng mga pagsubok, alam na ng Panginoon yung mga pinagdaraanan natin. Sabi niya sa Deuteronomy 31:8, siya ay nangunguna sa iyo at hindi ka niya iiwan. Kung sa mga tao, nagsasabi sila na hindi ka iiwan, pero kalamunan iniwan ka. Kung ang Panginoon ang nagsabi hindi ka iiwan, hindi ka niya iiwan. Second, the promise of strength. Pag sabi sa katabi mo, strength, pinapalakas ka. So, hindi lang basta lakas dahil kailangan mong mag-gym. Ano po, it's not a physical strength, but it can be emotional. Kung bakit paano mo haharapin ang mga pagsubok sa buhay. May mga panahon na hindi lang puso natin ang mahina. May mga panahon na hindi lang emosyon natin. Dumarating sa pagkakataon na even yung faith natin humihina. Pero ang Diyos ay hindi naghihintay na lumakas tayo upang tulungan niya tayo. Tinulutulungan niya tayo sa mga panahon na tayo ay nanghihina. Siya mismo ang nagbibigay ng lakas. Siya mismo ang pinanggagalingan ng ating tapang. Siya mismo ang pinanggagalingan ng meron sa atin. Mga kapatid, kapag pagod ka, pagod tayo sa buhay, sa trabaho, sa mga pinagdaraanan natin, ang Diyos sinasabi niya, halika dito at magpahinga ka sa piling ko. Siya ang sasalo. Kapag nadi-discourage tayo, dahil sa mga paulit-ulit na failures, paulit-ulit na pagsubok, paulit-ulit na hindi natin maintindihan, siya ang magpapatatag sa atin. At pag dumating yung point na susuko na tayo, siya ang magsasabi, anak, push lang natin ito. Kaya na natin ito. Tumayo ka at sasamahan kita. Palalakasin kita. Dahil ang pangako niya sa Philippians 4:13, lahat ng aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. And that was Paul telling sa mga taga-Pilipos, nagagawa kong maging matagumpay, nagagawa kong sumuko sa lahat ng pagsubok sapagkat ang Diyos ang nagpapalakas sa akin. Third, the promise of help. Pag isabi sa katabi mo, help. Tinutulungan kita. Di ba? Ura iti naganak, ura iti anak tayo ka, ura iti karita. Kahit may mga pangako yung mga anak natin, pagka-graduate ko, tutulungan kita, hindi ka na magtatrabaho. Ako na ang bahala sa iyo. Ako na ang magpapatayo ng bahay natin. Dagsanggasan. Tayo nag-graduar, kita tawag sa Bali Pamilya. Ang hirap, na umasa ng tulong sa ibang tao. Ang hirap na umasa ng tulong sa mga hindi natin kakilala, kahit sa mismong pamilya natin. Pero ang Diyos, ang sabi niya, tutulungan kita. Hindi lang siya basta nagmamasi, kundi siya ay kumikilos. At kailangan lang natin maramdaman sa buhay natin. Siya ay gumagalaw. Maaaring sa mga panalangin natin, sa mga pinanghahawakan nating pangako ng Diyos, parang hindi siya sumasagot. Pero alam natin na unti-unti ang Diyos ay kumikilos. Nagpapadala siya ng ibang tao sa buhay natin upang tumugon sa mga pangangailangan natin. Nagbubukas siya ng mga pintuan upang sa ganon magkaroon tayo ng bagong oportunidad at binabago niya yung sitwasyon ng buhay natin. Sa awit 46:1, ang sabi niya, Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo
sa oras ng kagipitan. Napakagandang promise ito ng Panginoon. Minsan kasi pag tayo ay nasa kagipitan na, sabi na pag nagigipit, sa Mumbai kumakapit. Pero tayo pag magipit bilang isang Kristiyano, alam natin kung kanino. Alam natin kung sino yung lalapitan natin. Ang Panginoon. Sapagkat sa Kanya, masasabi natin that we are safe and we are secure. Dahil sa piling niya, masasabi natin that we have a bright future. Dahil alam natin na ang Diyos ang tutulong sa buhay natin. Fourth, kaya nyo ba? The promise of guidance. Pag-isabi sa katabi mo, guidance. Guidance. Inaalalayan kita ng aking matuwid na kamay mula sa Isaiah. Alam niyo yung alalay, napakalaking imahe ito. Ano po yung pag-alalay? Hindi niya sinabing, ako na ang bahalang nabubuhat sa'yo. Ano po? Di ba pag-alalay, hawak-hawak ka niya at kayong dalawang naglalakad? Sinasamahan ka lang niya. Nagpapakita na maaaring tayong mga tao, kahit humihiling sa Diyos, we have still the part to do. Hindi pwedeng Diyos. Sapagkat binigyan niya tayo ng kalakasan, ng katalinuhan, ng panahon. Pero sa pagkakataon na tayo ay nalugmok, sa pagkakataon na tayo ay nadapa, sa pagkakataon na wala na tayong ibang sasandalan, andiyan ang Panginoon na umaalalay sa atin. Andiyan ang kanyang kanang kamay na simbolo ng kapangyarihan, na simbolo ng katwiran, ng tagumpay at proteksyon. Ibig sabihin, mga kapatid, hawak ng Diyos even ang ating buhay sa panahon ng ating kahinaan. Ang pananatili sa pananampalataya ay hindi dahil sa daming malakas tayo. Ang pananatili natin sa pananampalataya ay hindi dahil sa banal tayo. Ang pananatili natin sa loob ng iglesia nito, hindi lang dahil sa nahihiya tayo sa mga pastors. Ang pananatili natin sa buhay kung bakit patuloy tayong lumalaban, sapagkat alam natin na ang Diyos ang may hawak sa atin. At yung hawak ng Diyos sa atin, hindi niya sinabi tayo ang hahawak sa Diyos. Sapagkat kung tayo ang humahawak sa Diyos, may mga pagkakataon na maaari tayong bumitaw pag tayo'y pagod na. Pero ang Diyos ang humahawak sa atin at kailanman hindi siya mapapagod at hindi siya magmamaling at ibibigay niya ang nararampatang para sa atin at tutuparin niya ang kanyang pangako hanggang sa ating maramdaman at maranasan ang buhay na kanyang kaloob. Mga kapatid, kahit madalas na sinusubuan natin ang Panginoon, hindi tayo sinusubuan ng Panginoon. Sabi na sa John 10:28, walang makakaagaw sa kanila mula sa aking mga kamay. Jesus is very young. Sa kanyang mga disciples, no one, kahit sino at kahit kung ang Diyos ang umawag sa atin at naramdaman natin yun, hindi niya tayo bibitawan. And fifth, is the promise of abundance. Pagpapalain kita. Pakisabi sa katabi mo, abundance. Pagpapalain kita. Sa Genesis 12:1-4, this is the story of Abraham. Kilala man natin lahat si Abraham. Sabi ni Yahweh sa kanya, lisanin mo ang iyong bayan. There is a command. Si Abraham, mayroong matiwasay na buhay, mayaman ang kanyang buhay sa lupain na kung saan siya nakatira. Pero ang sabi ni Yahweh sa kanya, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa ituturo ko sa iyo, para ramihin ko ang iyong mga anak, at gagawin ko silang malaking bansa. Ang pananampalataya nag-start sa isang tao at sa isang family before it became a nation. Pararamihin ko sila
at gagawin ko silang malaking bansa. At ang sabi ni Yahweh sa kanila, pagpapalain kita at gagawin kitang dakila. Ang iyong pangalan, ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Kung kayo si Abraham, naririnig nyo ito, si Yahweh ang nagsasabi sa kanya. Ano kayang mararamdaman natin? There is a promise of abundance. There is a promise of great nation para kay Abraham. At imagine, noong kinausap ni Yahweh si Abraham, 75 years old na si Abraham noon. 75 years old. At si Sarah naman, nasa 65. But the promise is, pararinihin ko ang iyong mga anak, ang iyong lahi. Ang problema, sobrang tanda na nila. At wala silang anak. Pwede lang po lang. But promise is a promise from God. Hindi huli yung pagtanggap ng pangako yung edad natin. Maaaring iba sa atin. Matanda na ako, hindi na ako makakapag-serve kay Lord. Sobrang bata ko, hindi ako makakapag-serve kay Lord. Pero mga kapatid, ang promise ng Diyos ay promise niya. Makikita natin sa kwento na si Abraham from Genesis 12, sumunod lang siya sa Panginoon. There is an obedience, from Abraham. 75 years old nung pinangakuan siya, pero sa Genesis, hindi nakita. Sa Genesis 21, 1-5, ang sabi niya, pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa panahong sabi ng Diyos, si Sarah ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki kahit matanda noon si Abraham. From Genesis 12 to Genesis 21, ilang taon yung nangyari. Sa tingin ninyo, nung tinupad ni Abraham, ni Yahweh yung pangako niya kay Abraham, ilang taon after niya sinabi? Ilang taon? Ilang taon si Abraham pinanganak yung panganay niya? 100 years old. 25 years of waiting. 25 years of expecting something. 25 years na parang, Lord, meron ba talaga yung pangako mo? Lord, magiging ama ba ako ng malaking nasyon? Lord naman, nagjojoke ka eh. Maaaring ganun siguro yung iniisip na Abraham at Sarah. And even si Sarah patanda na ng patanda. But the promise of Yahweh is meant to be fulfilled. Kaya after 25 years, tinupad ni Yahweh yung kanyang pangako kay Abraham at ipinanganak si Isaac na unang anak niya. And this is a true story, a biblical story, na ang Diyos, ang pangako niya, tutuparin niya kahit sa panahon na hindi na natin inaasahan. Sa mga panahon na hindi na natin nakikita yung possibility, God is making it possible. Minsan nga, 2 years ka lang naghintay or 1 year ka lang naghintay, sumusuko ka na agad. Lord, sabi mo, pag magsisimba at may panahon sa'yo, ibibigay mo yung panalangin ko. 2 years na akong nagsimba, wala pa rin. 2 beses pa lang nagsimba, sinisigil na si Lord. Lord, sinabi mo, pag nag-ikaw ako, pag binigay ko yung tithes ko, ibabalik mo, siksik, liglig at umaapaw. Lord naman, nagbigay na ako ng tithes ko. Hanggang ngayon, wala pa yung siksik, liglig. Ang naging siksik yung katawan ko. Minsan, Lord, yung pangako mo, pinanghahawakan ko, pero tila ba parang wala na. Friends, 25 years sa panahon ni Abraham, tinupad niya yung pangako niya. At yung pangako niya, ang sabi pa niya, magiging sindami ng buhangin sa dagat, sindami ng stars sa taas. Sa tingin niyo, nakita pa niya Abraham yung pangako na yun? Yung resulta ng pangako ng Diyos, nakita pa ni Abraham? Hindi na.
Because God fulfilled His promise. Maybe not in our present generation, but He will fulfill His promise generation to generation to generation. Nabless ako sa buhay nila Pastor Castillo. Yung sakripisyo, yung pagod, nung nagdestino dito. Awan ti motor, awan ti lugan, pinag na. Mabaling na halos mo nga binendisyonan in this world time. Pero si Karite at Daan, iti anak na successful and they have the positions in the municipality. Mahuna kong indibilakan. Ang promise ng Diyos kung maglilingkod ka, ibibigay ko kahit hindi sa panahon natin. Bakit? Ang Diyos ay tapat sa kanyang pagpapala at sa kanyang pangako. Mga kapatid, maaaring sa buhay natin, ang dami natin hinihintay. Maaaring hindi natin nakikita sa pagkakataon ito. Hindi man tayo parehas ng kwento ni Abraham at Sarah. Kahit kami pinapanalangin pa rin namin. Pero may ibang way si Lord na sasagot sa mga panalangin natin. At yung sagot niya is the best kaysa sa inaasahan natin. Ang ibig sabihin mga kapatid, kung tayo naniniwala sa ating Panginoon, sa kanyang mga pangako, may kapayapaan na kahit na may problema. Ang sabi niya, ako'y kasama mo. May panatag ka sapagkat kasama mo ang Diyos. Second, may lakas. Kahit hapong-hapo ka na, kahit pagod na pagod ka na, dahil ang Diyos ang nagpapalakas at nagbibigay sa atin. Kung ngayon, pinanghahawakan natin ang mga problema ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng pag-asa na kahit imposible ang paligid dahil tinutulungan niya tayo. Nagkakaroon ng katiyakan kahit uncertain ang bukas dahil sa Kanya, hawak niya ang ating buhay. At number 5, may kaloob ang Diyos sa kabila ng kawalan. Dahil tuloy pa rin niya ang kanyang pangako sa kanyang tinagdang panahon. Ang tanong sa atin, dahil nakita natin ang pangako ng Diyos sa buhay natin, bilang pagtatapos ng taon at bilang paghihintay sa pangako niya ng pagliligtas sa atin sa kapanganakan ni Jesucristo, ano kaya yung pangako naman natin para sa Panginoon na magiging tugon natin sa kabutihan niya sa buhay natin? Ulitin ko, ano naman kaya yung pangako natin sa Diyos bilang tugon sa kabutihan niya sa atin? Sa Isaiah 41:10, pinapaalalahanan tayo na ang buhay mananampalataya ay hindi lamang madaling landas. Ang buhay ng Kristiyano ay hindi madali. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi madali. Ngunit ito ay siguradong landas. Sigurado dahil kasama natin ang Diyos. Sigurado dahil pinapalakas niya tayo. Sigurado dahil tinutulungan niya tayo at inaalalayan niya tayo. Ang pangako niya ay sapat upang patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Kahit sa anumang pinagdaraanan natin ngayon. Mga kapatid, huwag tayong matakot. Huwag tayong panghinaan ng loob. Ang Diyos ay nangako, hindi kita iniwan at hindi kita pababayaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.